Sa Misamis Occidental, inaasahang tataas ang kita ng mga corn farmers ng lalawigan kasunod naman ang pagkakaloob ng Department of Agrarian Reform ng 882,000 peso worth ng farm machinery at equipment. Tatlong mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations ang nakatanggap ng tulong na magpapalakas ng produksyon ng mais at paglaki ng kita ng mga kooperatiba. Kabilang dyan ang corn mills at knapsack sprayers. Sa Lanao del Norte, nakumpirma ng militar na ang nasawing miyembro ng Dawla Islamia Maute Group sa encounter sa bayan ng Salvador ay kasama sa Marawi City Siege noong 2017. Kinilala ng Army ang nasawi ni si Ibrahim Ampaso na may alias na Ibra Abu Raas at kabilang sa Maute Group na nakipagbakbakan sa militar mula May hanggang October 2017. Sa Davao de Oro, tuloy pa rin ang pamamahagi ng ayuda ng provincial government sa mga nabiktima ng lindol na tumama sa lalawigan. Sinabi ni Governor Raul Mabanglo na hanggat merong nangangailangan ng tulong dahil nasira ang bahay, namatayan o nasira ang pananim at ari-arian, tuloy lang ang ayuda. Nasa 8,900 na mga pamilya ang apektado ng kalamidad sa buong Davao de Oro. Sa Surigao del Sur, pinalalakas ng PNP Women and Children's Protection Center ang kampanya laban sa online sexual exploitation. Kasunod naman ang pagkakahuli ng isang suspect at pagligtas sa tatlong mga kabataan na ginagamit upang magkapera mula sa mga taga-United Kingdom. Natukoy ang lugar kung saan ginaganap ang online sexual exploitation. Ito'y sa bayan ng Bayabas, Surigao del Norte. Ang tip ay tinanggap ng PNP Women's Desk mula sa United Kingdom National Crime Agency.